Pagkahumag panihapon everybody, nakadeside ko nga muna og na arong sugdan na ato ang kalbaryo, mamutulta og panghagpas sa diri dapita. I got loads of questions. So ayun, good morning everybody, no. Tawag nagmata. So 8 o'clock in the morning diri, no. Kape mga pisa ta before na to sugdan na to ang household chores. Weather it is a bit gloomy, taligsik po. So medyo tugnaw, pero dili kay siya totally tugnaw. Anyway, magbuhat sa tagkape, we'll be making breakfast. I don't know what to eat. Siguro mag-ano lang ko, itlog siguro or spam siguro para sa ito ang pamahaw. So, nagplano ko maghagbas dito sa maghagbas dito sa akong baba karon para at least kanang mahapsay gani kay kay sagbot kinuo ko. Pagkahuman ana, I don't know kung sa tawaton karon adlaw. Anyway, for this video, I'm gonna talk about taxes dito sa England, UK, no? Wala lang, gusto na ko i-share sa inyo, ha? Share ko lang. Ang taxes dito sa UK, daghang taxes yun dito sa UK sa tinuod lang. Sa imong kabuang sahod, na ay 20% na tax na siya daan. So, kung pila imong sahod monthly, kung pila imong masahod monthly, less 20% tax na siya. Minus 7% another tax for national insurance. So, sa ato pa, kung pilang imong gi-duty, kay per hour man basis diri, no? Dili per day, so per hour. So, kung pilang imong gi-duty, depende kung sa inyong sahod, na ay weekly, na ay monthly, pero sa akong case monthly, so kung pilang imong sahod monthly, less 27% tax na siya. So, yung ana dyan siya kadako, no? Di naman kayo sa UK, halos some parts of the country man dyan, I guess, ranang bansa na dyan mga taxes, no? Apart ng mga taxes, diri sa England, need mo og sakyanan. Ang sakyanan is really necessity kay walay tricycle diri nga pwede ka magpahatod og palengke, walay tricycle diri nga pwede ka magpahatod sa imong trabahoan. So excuse ako ang buhok, no, ako'y panudlay. So kung nakay sakyanan, dapat magbayad ka og car insurance. Car insurance by means dili ka pwede mag-drive diri sa England kung wala ka naka-register sa car insurance, and you're going to pay it monthly. So, kada bulan ka. Like sa ang case, ang akong ginabayaran is £173 per month. And other sa, bukod sa imong car insurance, magbayad po ka road insurance, and you will gonna pay that monthly. So, sa ang case, nagabayad ko per month, and it's £42 per month. So, pila na. Puro tax at sigutan karon. Plus, pag nag-akila kag balay diri, lucky ko kay pagka nang akong gipoy undetached sa ibig sabihin balay siya nga wala na nagamit sa tag-iyan, no? So muna nakuha nako. Wala ko nagabayad og bills sa akong electricity and sa akong water. So all bills included. Kaduha, pag once magrenta ka diri og kanang studio apartment, kanang one bedroom flat, you need to pay bills, you need to pay council taxes. And council taxes, ang pagkabalo nako, pag single ka, is 25%. So normally, mabayaran nimo is like nasa mga 80 to 100 pounds a month. And pag na mga appliances, unang-una sa TV, magbayad po kag TV licenses. So another bayad na pod tax. Good thing, through technology nowadays, tanan makita rin mo sa cellphone through sa mga social media platforms like TikTok. So malingaw naman ko ana. However, lagi kanang magdepende rin sa mga kung saan mo pag-manage, no? Lisod jud kaayo. From the first year until 2 years, as they said, di pa jud ka-settle dayon. Siguro mo dagan pag how many years bago ka makasettle financially, no? So lisod jud mo nang laban ra perminti. So kato na share lang nako ang perminti. God bless everybody. Good morning. Are we alive? So mag-prepare ta sa atong breakfast everybody, no? So dapat ta akong breakfast spam ug kuan itlog, pero spam lang siya, dili kay itlog. Pero naka-decide ko kay kani kanang pihagban na siya stock up. Kaya lang ako ang pamahawon. Ang tawag kanina dito, pigs and blankets. Pigs, kaya ang kanang sausage pig, tapos blanket, habol ko no, ang kuan bacon. Pero kanina siya, normally, kung sa tuwan siya, sausage na gibalot og bacon. So yan, siya no, prituhon ako siya, tapos mag-scramble ko itlog sa kuang pamahaw. Before, wala ko na sana yung pamahaw, ay, pero karon I don't know, so natambay ko. Kanang nagapakita akong lawas ng pamahaw na karon. Well, anyway, for the benefit of the doubt, need na to magkuan. Pamahaw, no, kay ang pamahaw dyan ang ingon nila ang pinaka-importanting meal sa tibok adlaw. Which is true. Tinuod po na siya, pero growing up, wala na saring pamahaw ang good. Kapilang dyan, okay nang isulban nami. Pag kailangan nato na siya karon kay mangguna na dito sa gawas, no, kay kanang bagnot na kaayo. Taas na kaayo ang kanang mga kabagnutan. Pakita ko sa inyo, ha. So, mo yung weather nato karon, everybody gloomy, taligsik, drizzles. Kita niyo ng mga kanang kuan, kanang ato ang mga sa tong ipakita na ko gahapon sa tubangan to kanin sa likod. Kita niyo mga sagbot, wala nagkatimao. So ako nang katingan, no. Ayan everybody, so luto na ato ang pigs and blankets, tapos ang ato ang scrambled egg, no, with loads of paminta and chili powder.
Tapos ito ang sausawan is toyo suka with chili flakes. Rice is life. So magtimpla pa rin kong kape, no? So yeah, kaon. Pagka magpanhapon everybody, nakadeside ko nga muna og na arong sugda na ato ang Kalbaryo, mamutulta og panghagpas sa diring dapita. I got loads of question everybody kung asa jud ko dapita na imuuban may ingon asa jud ka, nasa London, nasa England, nasa United Kingdom. To answer it all, ang nahibalaan sa mga tao mga good everybody is ang London lang. However, na ako diri sa England. Unya na po yung mga diha nga, abi ba na ako naka sa UK nga naabot man kag England. Ang UK everybody stands for United Kingdom, and United Kingdom is consists of 4 countries. Ako ipasabot sa inyo ha, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Ug ang London everybody is the capital city of England. So technically everybody na ako sa England. However, sa katong mga wala nakasabot na ako diri nagpuyo sa countryside area sa England, sa Dorset to be exact, para di na mo magunahuna ug unsa pay mga ngay hunahuna diha no. Paspas kaayo ang facing sa ilhang kinabuhi diri everybody sa tinuod lang. Kay bisag ako usahay perting hanga ka magukod sa ilhang kinabuhi diri. As you all know, United Kingdom is a diverse country. Ang mga tawo nga lokal ginatawag og British people. Pero klase-klase mga nagpuyo diri. Sama nako na Asian, Indian, American, ug uban pa. Some of my friends, everybody, nagsigig ingon sa ako ang manghatag na kong afam. Mismo ako gani, wagay ko'y afam. Anyway, kung ari lang takadali, manghatag og afam or manghagit og afam, lain po kaayo nga naigabaktas-baktas dihang afam. Akong doon na nagkarit, hi, do you want chatmate? Nga Pilipina, o yung ani mo na. So, nahulog kong bugaw anang style la. Kiri aside everybody, diri jud ing anak kasayon mangita og afam diri. Unang-una, pag nakadiri, stricto sila. So, pag magsugat pang mo sa dalan, mag-walking mo, igon na sa mig, hey hi, good morning. Lain po kay imong harangon, hi, kamusta ka? Single ka? Na kay asawa? Basig nagnahanglang kag chatmate, daghang kog amiga. Di po na ako ma-blame ako ang mga friends, everybody. Kaya pag abot po na ako diri katong, unang abot siya na ako diri no, nakita na ako ilang mga dagway, ginuong ko maradyo mga Barbie doll. Ing ana sila, ilang mga itsura. So, maka-amaze sila itsura. Though, so, katong sa mga nangutan na, kung asa dyan mas gwapo, sa Saudi Arabia ba o diri ba sa England, ako i-explain sa inyo ha ang advantage and disadvantages everybody. Sa Saudi Arabia, daw tuod dili ing anak ka competitive, dili ing anak kadako ang ilahang sahod, pero dili ing anak kapaspas ang dagan sa kinabuhi. You have the chance to enjoy yourself. Pero ang ingon kay nila, happiness is a choice. Siguro isa sa mga factor nga nung makaingon ko nga dili anak kapaspas ang kinabuhi sa Saudi Arabia, bisan nagtrabaho ka 6 days a week, naagapon kay chance na paghuman sa imong trabaho, makakita imong mga friends, makakaon sa gawas, kahit papaano na ay kinabuhi. Sa Saudi, everybody walay taxes. Ang imuhang sahod na makuha monthly, kung pila man gari ang imuhang gisignan nga kontrata sa Pilipinas, parang ka, makuha mo ng abuo. Sa ako ang sitwasyon before, free accommodation, free transportation, tanan gihatag sa kumpanya. Mao na pag-abot sa sahod, wala kay daghang na hunaon kundi ang magpadala na lang. Pero dili ang anak kadako ang sahod. Diri sa England everybody gina-prioritize nila ang mental well-being sa tao. Ang trabaho diri 4 days a week, 3 days day off na nimo. Nara na sa imong bisag asa ka moadto. Pero dili na ko masabtan everybody nganong ing anak kabugat mentally ug emotionally. Siguro dahil ang isa sa mga dako nga factor nga makaigo is ang seasonal depression nga ginatawag nila, especially winter. Pag winter diri everybody, usually pakita ang haring adlaw alas 8:30 to alas 9 sa buntag. Mo start na og ngit-ngit alas 3:30 hangtod alas 4 sa hapon. So kung ikaw nagtrabaho ka whole day pag adlaw, paglakaw nimong ngit-ngit, pag uli po nimong ngit-ngit. Daghang kagaingon everybody nga bahala na ng depression o anxiety o unsa pa ng seasonal depression nga ginatawag diha. Ang importante dako kag sahod. Technically dakong sahod, pero kung mong buhaton na unaon, ang mga taxes pa lang daan, wa na, daog na. Sa tinuod lang. Pero lagi magdepende na siya sa imuhang lifestyle. Para sa kuha, balay trabaho lang. Amot o nganong pag-abot ako diri no, marag nilala ang ako ang pagka-introvert nga halos ultimo mo gawas ko, magdingkod-dingkod ko sa gawas no, kay manigarilyo ko, pagkahuman, makakita kong naitaw nga moagi, magdagan-dagan ay gusulod, marok nabuang. And isa sa mga advantages diri everybody no, ang pagkaroon or paghatag nila og privilege to be a citizen. Pag abot mo diri sa England everybody, tagaan ka og residence ID nimo or permanent residence ID nimo. However, di pa ka residente ana. 5 years bago ka maka-apply og indefinite leave to remain. And then after ana, 1 year lang ka magstay diri sa imong indefinite leave to remain, and then that's the time you're going to apply your British citizenship. Daghan ka po key factors kung saan pag-apply og citizenship. Pero
it's for you to find out everybody no kay marag sakit kay akong ulo ato Google magsipangita og kanang mga requirements kung saan pag-apply sa citizenship. But kidding. But for you to apply the British citizenship, everybody, you need to comply the eligibility requirements, which consist of ang unang ginapangita nila everybody is ang residency requirements. So at least nag-stay ka diri for 5 years, pero kung naminyo ka og AFAM, 3 years lang siya. Good character dapat ang ikaduha everybody. So dapat wala kay serious criminal record, unpaid taxes, or immigration offenses, no? English Language Proficiency Test, everybody, o IELTS, ang ginatawag sa ato sa Pilipinas. Or na kay at least academic qualification taught in English, everybody. Pero dili ko sure ha, kay ang uban wala daw ginapangayuan og IELTS test pag once mag-apply na og British citizenship. But correct me if I'm wrong, dili ko sure ana everybody nga info. But isa sa mga requirements nila is ang IELTS test at least na kay 4 na grade or score ang ginatawag ana. Ug ang panglima sa ilang eligibility requirements, everybody, is at least you must not have spent more than 450 days outside in the UK, everybody, for the last 5 years, and 270 days in the last 3 years if applying as a spouse. So kana rin everybody based na siya sa ako ang hibalan ha. So kung na-revise man galit na wala na ako kabalo, pero at least sa karon mo na ako ang hibalan everybody ayon sa akong pananaliksik, no? So feeling bright na diri pita. And then everybody, kung naakaana nga mga eligibility requirements, ang steps sa pag-apply sa British citizenship is naa siya unom ka buok everybody. So dili ko sure kung nadungagan ba sa akong pagkabalo unom ka buok. So you need to prepare everything, documentation, proof of residence, biometric residence permit, English language test, and then kailangan mo ipasa ang certificate for the life in the UK test. So life in the UK test, everybody, sa ako ang paghibalo, kaya ako ang amiga nag-take ani, Thailander siya. So history sa UK, dapat imuha daw na siyang pag-aralan. Kaya hindi mo mag-take og life in the UK test before ka mag-apply sa British citizenship. And then payments, everybody. So sa ako ang paghibalo, di ko sure pas as of 2024 ang bayaran nimo is £1,330. Additional cost sa mag-apply ka og biometric, sa imong enrollment sa imong biometric as British citizenship is £19.20. So kung naay changes wala na ko kabalo, however mura na ako ang hibalan as of this moment, everybody. And after everybody mag-attend ka o biometric appointment, then mag-submit ka og fingerprint, photo, wait for decision, then mag-attend na ka og citizenship ceremony. That's it. So, magluto ito everybody. Muna ito ang panihapon, no? Mushroom. Tapos, chicken nuggets. Naku, chicken nuggets pa dito napilin. And then, mushroom. Maran ako sa imunog ka ng... prituhan ako sa bibro. Butangan ako sa gravy para naisabaw-sabaw gamay, no? So, pakita ko sa inyo niya later pag maluto na siya, everybody. Muna ako ang serve as paniud to. Paniud to ba? Oh, yeah, paniud to, everybody. Na-confuse ko, no? Kaya medyo grabe ka productive na to karong adlaw, ha? Charot. So, muna ito ang chicken nuggets, everybody. Naputay ka itong pig and tail. So, muna ito ikuan sa katong mushroom or gravy. So, ayan na everybody. Ito ang mushroom. Nakagamay yung sabaw. Masya gravy. Tapos chicken nuggets. Muna ito ang paniud to karon. Rice, of course. So, tara nga ta.